Welcome to my vlog! Skilled workers, kailangan na kayo dito sa Canada. Tara na, apply na kayo. Subukan nyo mag-apply mga carpenter, plumber, cook, machine operator, nurse, at marami pang iba yan. Tingnan nyo ba kung ano yung mga sa job site dito sa Canada, kung ano pa mga skilled worker na pwede kayo. Farmers, pwede kayo dito. Why don't you try? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng stability ng trabaho. At ang pinakamadaling pagpunta dito is through express entry. Express entry meaning an online system that they use to ng mga application ng mga skilled workers. Meron sa entry, may 3 program yan. Yung program under Canadian Experience Class. Meaning, kung yung mga dating yung estudyante, yung pumapasok dito na tourist na nagkaroon ng employer, pwede kayong mag-apply niyan para ma-PR kayo. Or PR meaning permanent residence. At yung mga estudyante na nagkakaroon ng work permit, tapos nakakapagtrabaho na sila dito, kung makakabuo sila ng mga, meron kasi mga oras or mga category na dapat mong buuin, pwede na silang mag-apply ng permanent residence dito sa Canada. But yung program na yon pero medyo expensive yung program na yun kasi you need to show money and you need to kailangan may pera ka na dapat na gagastusin within your staying here as a student, as a tourist visa. Kailangan may show money yun. But, makakatulong man yun para maka-permanent residence ka pa. Madami naman nag-a-apply na ngayon as student, ang entry nila dito mga estudyante. Kasi yun yung pinakamabilis na maka-permanent residence ka dito. But don't worry, kung medyo kamahalan yung mga student and tourist visa, meron pa naman ng 2 program para sa mga skilled worker papunta dito sa Canada. If you have experience naman na sa halimbawa mga cook, ganyan, plumbing, farmers, ganyan, yun yung pwede kayong mag-apply sa Federal Skilled Worker Program. Yun yung may experience sa abroad or even sa atin sa Pilipinas na halimbawa 3 years experience, meron ka naman diploma, tapos tayo naman may ability na qualification din yung ability sa pagsasalita naman ng English. But we are Filipino can speak English naman. Hindi naman problema sa atin yun. Kaya lang yung experience nun, yun, dapat paid experience. Yung last program naman, yung Federal Skilled Trade Program, ang program pa rin yun under the Express Entry. Meaning, yung maghahanap ka na ng employer dito sa Canada para mag-sponsor sa'yo, para makapunta ka dito at magkaroon ka ng permanent residence. Ayun. Kahit matagal, ako nga, inabot ako ng siguro 2.5 years kasi nabalitaan ko tong caregiver program when I was in the Philippines. Tapos, sabi nga, yung caregiver, but, di ba, OFW nga ako and sa factory worker. So, ayun, kailangan talaga ng experience. It takes time. Sa lahat naman ng nag-a-apply, tiyaga lang. Kahit mahabang panahon, at least nagtatrabaho. Hindi mo puputulin yung trabaho mo. Just yung apply ka lang nag-apply. Kaya nga, noong nag-apply ako, napapunta dito, di ba, nag-Hong Kong muna ako. At least, while waiting, kumikita, tapos yung experience mo,
sa caregiver, at least napoprolong pa yung mga experience. Kasi kailangan naman talaga nila, dapat kung ano yung apply mo dito, magmamatch man sa kung anong experience meron ka. Tapos yung language ability, tayo naman mga Pilipino, nag-i-English man tayo. But kasama naman sa curriculum natin yung mga English. Kaya madali na sa atin mag-apply sa mga requirements nila. Proof of funds, lahat naman ng mga aplikante, hindi naman kailangan ng wala ka talagang gagastusin. Hindi naman pwedeng wala. Wala namang ganyan. Siyempre, kaya ka nga magtatrabaho from your experience. Nagtatrabaho ka, siyempre, mag-save ka rin ng konti para at least in case of kailangan ng magagastusan para sa mga application. Dadaan man tayo dyan. Sa medical na nga lang, sa Pilipinas, nung nag-medical ako, tsaka yung mga anak ko, gumastos din man. Kaya, wag na natin anihin yung gastos. Talagang gagastos tayo. But, for a better future, kahit medyo malaking gagastusin, mababawi naman talaga. And, to think, ang pinakamaganda, for me, ang pinakamaganda, kung nagtyaga man ako 6 years bago ako ma-permanent resident. I waited for 2 years akong caregiver. Tapos, sa Hong Kong, then 2 years dito. Tapos, after 2 years, saka pa ako nag-apply ng permanent residence. After na, nag-wait pa rin ako ng mga 5 years bago ko nakuha ang anak ko. Yung pinakamalaking factor why I'm here, kasi dito, syempre, makukuha natin yung pamilya. Yun naman yung siguro desire ng mga OFW na kagaya ko rin noon. Syempre, mahirap naman yung after 2 years, finish contract, uuwi ka na naman, tapos panibagong apply, another expenses. Tapos, may iwanan mo pa yung pamilya mo sa Pilipinas. Yun yung pinakamabigat na bahagi ng pagiging OFW. But, if you come here, dito sa Canada, less worries pag nadala mo na yung pamilya mo. Siyempre, magandang future para sa mga bata. Yun naman ang habol natin, mga mamis, di ba? Kaya, siguro, tiyaga, dasal. Sobrang daming dasal at saka tiwala sa sarili. Tapos, friendly ka dapat. Kasi ako, siguro, from being nanny hanggang makalabas ako, yung mga naging trabaho ko, nung nakalabas ako from being nanny, na ko man yan na parang yung mga trabaho ko na nakukuha ko yan through friends. Irekomenda ka dito, irekomenda ka doon. Lahat nagagawa ng paraan. Kaya, kung gusto nyo subukan, itong express entry at makapunta dito, madaming pwedeng job site. Basta punta lang kayo sa www.gc.ca or www.jobbank.gc.ca. Scroll lang ng mga job na pwede sa inyo. Malay nyo, 1 year is not mahaba. Madali lang ang 1 year. Kung pili kayo processing. Pero pinakamadaling processing daw dito yung express entry. Parang hindi ka aabutin ng 1 year sa application. But tsaga lang, parang for the future. Tsaka naman, wala masamang subukan kasi pindot-pindot lang naman sa computer ngayon. At pinagpapasalamat natin ngayon sa technology kasi makaka-apply ka na ng through online. Tapos, madali na lahat yung process. Hindi ka na mahirapan kagaya sa mga interview, sa mga agency. Meron naman mga agency din na nagpapapunta dito. And that's all for my vlog. Till the next me, just comment down below kung meron kayong mga
iba pang question o baka pwede pa akong maka-research uli na gusto nyo pang malaman para makapunta dito sa Canada. Bye! Disclaimer po, hindi po ako consultant. I just want to share sa inyong lahat kung paano kayo makakapunta dito sa Canada in case na gusto nyo or nagbabala kayo pumunta dito.